Ito pong nangyayari po sa impeachment trial, umiepal-epal na naman po si Cayetano, ang sarap pukpukin ng maso. Aray ko. Nagpapasikat po talaga ha. Nagpapasikat talaga to si Cayetano. Pakinggan po natin. So the presiding officer made a ruling. We all know the intention and the duties of the prosecution. We admire your passion in trying to prove your allegations, but we're also all aware that the medium is the message. So during the time of radio and even TV, you make that statement and then it is stricken off the record. It's forgotten. There's no, if I can use the word, mind conditioning. And in fact, when I first became a senator in 2007, Alam mo, taka-taka ka Cayetano eh. Ba't nagsasabi ka mind conditioning? Eh yung sinabi mong, the Senate is under attack. Bobo! Aray ko. Galit na galit siya sa salitang scam, sa salitang pasimuno. Eh, dapat nga magalit kami sa'yo. The Senate is under attack. Tarantanga. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Alam mo Cayetano, sabi nga ni Tato, kahit ilang bulbol ang ilagay mo sa mukha mo, ha? Cayetano, kahit ilang bulbol ang ilagay mo sa mukha mo, makukulong ka pa rin. Aray ko. Ha? Makukulong ka pa rin dahil sa kabulbulan mo doon sa pader na mahaba sa sa tagig. Aray ko. Ha? Kaya wag mo kami pa-epek mo dyan ng kabulbulan mo dyan sa mukha mo. talagang hahanapin mo talaga yung records. That's why even here, kapag ka may disagreements and medyo nadala ng emotion, pinapa-strike off the record. At pagka sa labas ng Senate nangyari, naghahamunan ng, you say that here, para Oy, pabati rin po si Ma'am, birthday din po ni Ma'am Josie Rano. Greetings from Santiago family kay Ma'am B. Santiago, kay Joe Santiago. Fans daw po ito ni Boss Mike Cervera. Hello po Ma'am Josie Rano from Mami V and Daddy Joe Santiago. Happy birthday! Sagutan tayo. So the problem nga with coming up with words especially, and this is for both sides and even for the Senate, Senator judges, when we use certain words that can be sa Tagalog bansag, binansagan mo na na scam o scammer, binansagan. Scammer naman talaga si Sari. Scammer eh. Ang sitayin mo yung kapatid mong tangang si Pia, splice video, splice girl. Yun ang mas masama. Scammer naman talaga eh. Yun talaga ang masasabi ng prosecutor. Dahil sila ang, sila ang nag-a-accuse. Naakusahan nila na scammer. Tanga. Aray ko. Ang sabihan mo, yung kapatid mo. Kasi yung kapatid mo, demonyita. Nag-i-splice ng video. Yun ang masama. Sa prosecutor, okay lang sabihing scammer yan. Sa prosecutor, okay lang sabihing walang yayan. Kasi nga, pinoprosecute nila eh. Kinakasuhan nila eh. Ngayon, nasa judges na lang kung papaniwala. Inutil. Aray ko. Ask him. Johnny Dalupan. Shout out. Silvano De Leon. Ayan, mga umabol. Muna na nagnakaw, etc. So I personally don't mind if you use words that is already in your pleadings or in your articles of impeachment. But of course, it still should come from the witness unless you can frame it in a way that it's not only the dignity of the court. I'm just saying, let's all be aware that when we say it, even if we say withdrawn or even, both sides,
Kahit sabihin mo, withdrawn na to, kahit sabihin mong, nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. But we all know we're also trying to convince you, not we. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the vice president or her office or whoever is guilty or innocent. So, yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Dahil nga, kapag Kapag tanga ka, tanga ka! Diba? Yan po yung mga kababayan. Si Cayetano, galit po tawagin si Sarang Scam. Ba't nagagalit ka? Dapat neutral ka, pabayaan mo tawagin yun. Ngayon, kayo mag-uusga kung kung scammer ba talaga. Ang bobo-bobo mo! Bulbul sa mukha! Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Dumako tayo dito kanina. Kay Idol Rapi naman, maraming umiiyak dito. After lunch. Thank you. Yes, Your Honor. Then, since it's only 11:57, we have time for one more, Senator Judge. If you want to avail of it, yes, I see Senator Judge Tulfo, the next one to interject, raising his hand. The sequence would be... Nako, Idol Rapi. Nako, ang dami talaga nagagalit kay Idol Rapi. Kasi sinisiraan na ng mga DDS. Akala nila tatakbo si Idol Rapi. Dami, no? Senator Judge Raffy Tulfo, Senator Tama Judge... naman siya sinabi ni Idol Rapi. Diba? Blind loyalty. Mga bobong DDS. Dinidilaan ng itlog. Diba? Pag nakita nila yung betlog ni Digong, dila. Aray ko. Mga bobong DDS. Judge Villanueva, the Senate President, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Padilla, and I just saw Senator Judge Bam. So we have time for one or two more Senator Judges before breaking for lunch. Senator Judge Raffy, you are recognized, sir. You may proceed. Pakinggan nyo You to, have 2 ha. minutes, Ngayon po to, ngayong hearing. Officer. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance? Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for Do you ask the reply. questions? Yes, sir, to the concerned na mga To the concerned. concerned na mga divisions. What questions do you ask, for example? Usually, sir, we ask point per point on what is Point per point, okay. point per point what is indicated in the AOM, so Yes. that we can also address the concerns point by point. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento. Halimbawa, itong sinabi rito, 170,000 at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medicine ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya bumili ng medisina. Sa pool siya dito, mga kababayan. Sa pool po dito. Pakinggan nyo maigi, ha. Kanina lang po ito. Kanina lang po ito. Alam niyo naman po yung tenga natin, eh. Walang luga, kaya malinaw po magdinig. Pakinggan nyo, ha. Ulitin natin. Pakinggan nyo. Talaga to, anong klaseng medisina ang binili? Anong klaseng medisina ang binili mo, pusang ina nyo, Sara? Sige nga. Biro mo, ha, mga kababayan. Ito po ang sitwasyon.
nagbigay sila ng reward as medicine. Wala silang pinapakita na tawag dito, accomplish na mission, tas nagbigay ng reward. Pusang inan to. Ang lupet. At bukod doon, nagbigay ng reward as medicine. Alam mo, may hika ba yun? Katulad ng asawa ko, binigyan mo medicine. Hinika ba? Aray ko. Ah, Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. oh, kita nyo? Ang lupet, di ba? Oh. May hika ba yan? Hinihika po si Mary Grace Piatos. Magpadala ng pera. Aray ko. Pusang ina mo, Sarah, bangag ka, hayop ka talaga. Aray ko. Hika. Aray ko. Sabi ni Your Filipina Page, saka yung medicine, milyones. So, dapat may public bidding yan. Tama nga eh. Walang bidding-bidding, basta OBP. Wala kang resibo, may bidding pa. Magkahanap ka pa ng bidding, wala kang resibo. Aray ko. Yes, sir. Yun po Did you yung- ask kung anong medisina binili nung, Ah. para sa medisina bibili nung... Anong biniling medisina? Budesonide? Ha? Budesonide? Aray ko. Yung ba? O yung mga hika drops? Hindi alagay sa nebulizer. Ayun ba? Para hindi hikain si Mary Grace Piatos? Informant? Yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release ng funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious Yan na. schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klase mga medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Ah, Dapat, yun kasi ang kailangan ng, COA, di ba? Resibo. tingnan mo. What do you call this, Your Honor, Mr. Year? Irresponsible. Okay? Your Honor, this is irresponsible. They're not doing their job properly and they're just spending a tons of money of the people in our country. They are so irresponsible, incompetent, from the head of the OBP, which is Sara Bangag Duterte, up to the employees that she trusted, like Gina Acosta, Lechica, Pestica, Aray ko. Paxilica. My God! Then this Vice President, this is the future President? Are you thinking normal or really abnormal? Because if in this situation, like in this impeachment trial, we have discovered that this department of the OBP is spending tons, millions of money for the Filipino people, and then they have no receipt, they have no clear liquidation, they have no clear documents. You are telling me this is the future president? What in the world? Okay? Are we this crazy? I'm telling you guys, I'm asking you right now. Listen to me. Are we this abominable crazy that we must only choose Sara Duterte to 2028? Even though this anomaly, this scam,
this, unclear obligation, liquidation, documentation of the people's money? Are we those vulnerable, crazy, to vote for her in 2028? Think about it. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung pinili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Okay, tara. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Okay, tama. Mga kababayan, dyan pinagkakatiwala ni Sarah. Mga kababayan, bakit? Kasi kakunayb niya eh. Yan din po ang mga magnanakaw sa Davao. Oh. So kung ganyan po ang tinrabaho nila sa Davao, ninakaw nila sa Davao, ninakaw din nila sa nasyonal. Huwag mo kaming gaguhin, Ortonio. Ha? Huwag mo kaming gaguhin dito. DDS lang magagago nyo. Aray ko. Diba? Ganyan ang trabaho nyo sa Davao. Kapag labas ng confidential funds, diretso sa bahay ni Sarah, pusang inan nyo. Oh. Dahil sa Davao, walang liquidation. Dahil sa Davao, tatay niya presidente. Dahil sa Davao, papatayin ang COA auditor. That's the reality and that's the true situation. Okay? Don't tell a lie because you are so obvious, motherfucker. Aray ko. Iisa kayong grupo ng magnanakaw. Ang leader nyo, si Sarah Bangag, pusang inan nyo, magnanakaw. Aray ko. Inang inan nyo. Wala kayong puso para sa tao. Yung mga tao, mamamatay na lang sila, hindi makahawak ng 100,000. Pero kayo, pinaglalaroan nyo lang yung pera, pusang inan nyo. Aray ko. Ha? Pero nyo, ginago nyo yung mga tao dito. Kayo pinaglalaroan nyo lang yung pera. Yung man lang ipakita nyo ang totoong dokumento na malinaw. Bilang makita man lang ng taong bayan, nagpapakapagod, nagpapakahirap, kinakaltasan ng tax. Tapos ginagago nyo. Pusang inan nyo. Aray ko. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic. Tapos pare-pareho yung handwriting sa different names. Parang isang tao lang nag-fill up. Meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, You didn't ask? Bakit mo tinanong? Hindi mo tinanong bakit pusa? Bakit ito si Pagong? Pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Oh. Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, Kita mo? sir. I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Kita mo? Doon niya pa nakita. Ayun ang trabaho mo. Pusang ina ka. Nakita niya lang po nung hearing. Trabaho niyo yun. Pero mo trabaho po nila yun. Kalkalin ng mga AR. Ibig sabihin, nag-release kayo ng pera, hindi mo pa nakikita kung yung sino nire-releasean nyo. King ina nyo. Aray ko. Biro nyo po, sabi niya, nung hearing niya lang nakita.
So, binigay nila kay Mary Grace Piatos yung pera na hindi nila alam. Kinam tong mga to. Samantalang tayo, nagtatrabaho tayo 8 oras, 12 oras. Kikita ng minimum. Bantay sarado. Kitang-kita pag... Diba? Sila ganun lang. Kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba, sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento, Oo. and then pinakita sa iyo, and then nagtanong ka point by point like you said, and then you're a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, I Kasi did not, tulad yan, Pusa, Pagong, imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka iisang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? sir, at that time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come po, on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Oh, maang-maangan. Pusang ina nyo. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Oh, blind loyalty. Yan po, tama si Idol Rapi. Blind loyalty, kultuwism. Yan mga babayan. Blind loyalty, kultuwism. Oh. Ganyan lang po, ginagago yung pera ng taong bayan. Madilim daw